Okay, panoorin na natin si Bugoy na Koy magkalat ng kanyang toxic masculinity. Okay. Ako magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-bonding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, bababa ako na. Tapos mag-work na ako ulit. Hindi ako Okay. So mga kabatis, mga kaibigan, ganyan bubuhay yung sinasabi ng current understanding natin of child rearing. Kasi miski yung pagiging magulang, inaaral na yan ngayon. Or may mga studies na dyan. And most studies say na mas maganda kung may active role ang isang ama sa buhay ng isang bata. It is found, meron kasing study, ito, kinonduct ang Michigan State University na in I think 700 na families, saying na yung mga bata na merong tatay, or may active role yung tatay nila sa buhay nila tends to be smarter and more empathetic. Ibig sabihin mas emotionally giving sila kung may tatay sila na active part ng kanilang buhay than those fatherless children. Ibig lang sabihin nun, kung tatay ka ng anak mo, baka naman pwede kang mag-spend ng more than 6 minutes sa anak mo. It's that simple. Siguro gawin mong 1 oras or tapos bumalik ka uli sa trabaho mo or 2 oras, ganyan. Or kung off mo, spend more time with your child kasi nga it is always better to have a two-income household. Ibig sabihin, yung nanay yung tatay nagtatrabaho, and then kung hindi naman kaya, may isang maiiwan. Pero hindi pa rin absent yung yung tatay sa buhay ng anak. Okay? Isipin nyo na lang kung siguro yun yung naging kabataan ni Koy. Nire-reflect niya lang sa mga salita niya na wala siyang tatay nung lumaki siya, 'di ba? So pino-project niya yung sarili niya as if siya yung kaya siya iniwanan ng tatay niya or walang tatay yung anak niya. Wala siyang tatay nung lumalaki siya kasi alpha yung tatay niya, when in fact siguro batugan lang, 'di ba? Kasi ganyan siya magsalita eh. Tuloy natin. titimpla ng mga gatas niya. Hindi ko trabaho yun eh. Para sa akin, tol, kunyari, Traditional gender roles kasi talaga na ang tatay ang nagpo-provide sa pamilya. Pero in today's time and age, kung kaya naman magtrabaho ng babae, tapos yung babae kunyari has a good career, halimbawa accountant, halimbawa doktor, halimbawa abogado, would you not let her use her yung kanyang yung kanyang pagiging abogado, accountant or lawyer or doctor just because para mag-feeling alpha ka sa bahay nyo. It's stupid pagka ganun yung ginawa mo. Okay? Ito kasi mga tao na to, yung mga kausap ni Bugoy. They can only see the world in their perspective. Hindi pwede yung current research, hindi pwede yung mga objective answers, hindi pwede. Si John Piaget, isang psychologist siya. Yung mga bata, sabi niya merong egocentrism. Sila kasi para sila mga bata mag-isip kasi may egocentrism sila. They suffer from great egocentrism na all they think of is to spread their toxic masculinity sa sangkatauhan. And kawawa din yung mga nakikinig sa kanila, baka kasi isipin na gospel to. When in fact, it's just, spreading toxicity sa internet. Sige, tuloy na natin. timpla ako ng gatas, Okay. nag-fail yung nanay niya. Parang ganun sa akin yun eh. What? May point. Pagtimpla May point. Di, walang point yon actually. Ano lang, sila lang yan. Parang ano to eh. Kilala nyo si Lil Wayne, yung okay, yung ganun yan eh, yung mga yan eh. Pag nagpa-podcast sila, kailangan may yes man para ma-validate agad yung bullshit na point, di ba? Walang nagcha-challenge. So, hindi nagfo-foster ng critical thinking. Kasi hindi china-challenge yung positions mo eh. Hinoohan lang. Oo, pare. May point. Yay! Tuloy.
Hindi ko trabaho to Trabaho ko, secure yung future nyo Pagtitimplahin mo ako ng gatas dito. Iisipin ng iba, sabihin nila sa akin, sama mo naman tatay. Para sa akin nga, tol, bilang tatay, tol, nag-waste ka nga ng time pa nagtitimpla ka ng gatas. Imbis na... Bakit? Yun lang ba pwedeng gawin ng tatay kasama ng anak niya? 'Di ba? Child rearing is not only sa pagpapatimpla ng gatas. Yung pagpapalit ng diapers, kasali hindi. Okay, yung playtime with your kids kasi that is an important role. Yung playtime para alam mo yun, para to bond with your kids, 'di ba? Para maging credit sila sa society. Isipin mo, yung anak mo either magiging parang si Bugoy na Koy-Koy or si Manet. Pag sinunod mo yung mga sinasabi nila kasi yun yung magiging ganito o magiging asawa nito yung anak mo. Would you want that? Syempre hindi, di ba? Either taga-piga ka ng kalamansi or nag-i-spread ka ng toxic fake masculinity dito sa internet. Tuloy na. Make money ka dapat. Gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya mo. Nagtitimpla ka ng gata. Paano ba gumawa ng pera sa perception nyo? Ganun lang ba kadali yun? Kunyari nga may career yung babae, papatigilin nyo kasi kailangan siya yung nagtitimpla ng gatas or magiging practical ka that you would find a middle ground para alagaan yung anak nyo pero you would still play an active role dun sa sa child rearing. Halimbawa, kung 5 araw yung pasok yung dalawa, pagka uwi nyo sa bahay, family bonding time na, pag Saturday, Sunday, you spend time with the kids. Isn't that not the way that a modern family should play their parts in rearing their children? And again, I'm backing my shit up with science. Ayun, etong study na to is saying that if a father has an active role sa pagpapalaki sa anak nila, the child has more potential to be smarter and to have more emotional control, maging empathetic sila sa paligid nila. Alam mo Bugoy, kung iniwanan ka ng tatay mo, wag mo namang ipahid na dapat yan din yung gawin ng tatay ng ibang tao. Parang mali naman yun. Be an active part ng anak mo so that your kids become productive member of society. Iwasan niyo maging si Bugoy na Koy-Koy or maging si Manet. 'Di ba? Yan yung dalawang pupuntahan mo pag sinusunod mo yung sinasabi niya. Either magiging asawa ka nito or siya. Lugi ka naman. Hindi ako naniniwala na walang taste yung mga anak niyo. Pag lumaki na, tuloy natin. Ipin mo tol, may empire ka tapos ang gagawin mo yung trabaho ng babae mo. Ano bang empire yon? Business empire agad. See, this is sign na naman to ng egocentrism Hindi naman lahat kami po ay may nagbebenta ng damit. Okay? Yung damit mo, napakaganda na nakabaludbod sa katawan ni Josh Mojica. Di ba? Si Josh Mojica, ginawa niyang pagka nakita mong pumorma si Josh Mojica, alam mong binihisan ni Frank di ba? So, yun ba ay mali na halimbawa kasi usually ang usual roles ng babae at lalaki in today's society, they both have jobs, 'di ba? So yung perspective mo is only applicable sa'yo kasi may negosyo ka See? Egocentrism, John Piaget. Galing, 'di ba? Swak na swak, pasok sa banga, tuloy. Tingin mo lang ngayon sa leader mo. Halimbawa nakakita ka ng hari, si Genghis Khan, makita mo 200 anak niya pinagtitimpla niya ng gatas araw. Hindi naman kayo si Genghis Khan You are tsaka hindi naman din 200 yung anak nyo, 'di ba? Ilan ba bubuntisin nyo? 200 din. That's a lot of women. 'Di ba? Ngayon kasi may pinoprotektahan na yung may mga karapatan na tayong pambabae na if kunyari may relationship kayo sa isang babae and they feel abused kasi nga dami mong ginojowa may relationship kang ganyan, they can always file for that. Okay, so ingat lang din, kailangan kung
kung mambubuntis ka ng maraming babae, make sure na they are aware of your situation. 'Di ba? Hindi lang yung ganyan, tangina, Araw, tapos hinihili niya pa. Hindi Hindi yun. pwede Ang trabaho yun. ni Genghis yan mag-conquer eh. Baba. ang trabaho mga Genghis Khan ba kayo? Yung si Genghis Khan kasi, commits war crimes nung panahon niya. Do you commit war crimes? Of course not. You are people trying to make money online. Yung isa nagbebenta ng damit, ito naman nag-rap, yung walang kwentang rap. Yung iisa yung tono na rap, mediocre rap. Pero hindi kayo mga nagko-conquer ng mga bansa at wala kayong 200 na babae na kinana at para magkaanak ng 200. So hindi rin applicable sa inyo yung sitwasyon ni Genghis Khan. Special 'yon. What you have is probably multiple partners, and yung multiple partners na 'yon kada magkakaanak yun requires your attention at the very least. Ano ba naman yung hindi lang kasi sperm donor ang active role ng lalaki. They can be part of the child's development, and as I've mentioned, yung active role na yun, ayan no, mas matalino yung anak mo at saka has more empathy towards humanity. Ano mas pipiliin nyo, 'di ba? O maging yung anak mo parang maging bugoy na kuy-kuy, or si Manette, or someone na credit sa society. Think about it, parents to be. Ayun lang naman, Jege mga lods.